Ang pangalan ko ay Maria Luz Viminda Reyes, at ako ay 66 taong gulang na. Ang sasabihin ko sa inyo ngayon ay lubos na nagbago ng buhay ko magpakailanman. Ang libing ng asawa kong si Ernesto, ang pinakatahimik na araw sa buong buhay ko. Doon, sa tabi ng kanyang nitso, may natanggap akong mensahe mula sa hindi kilalang numero na nagbigay ng lamig sa aking katawan. Buhay pa ako. Hindi ako ang nasa ataol. Sagot ko habang nanginginig ang mga kamay ko. Sino ka? Napahinga ako ng malalim sa sagot. Hindi ko masasabi. May nakabantay. Huwag kayong magtiwala sa ating mga anak. Noon pa man ay parang hinati sa dalawa ang kaluluwa ko. Gumuho ang mundo ko nang makita ko sina Carlo at Henrico, ang sarili kong mga anak, na nakatayo sa tabi ng ataol na may kakaibang katahimik na ekspresyon. May mali. Parang peking-peking ang luha nila. Malamig na malamig ang yakap nila. Sa loob ng 42 taon, si Ernesto ang aking kapareha, aking kanlungan, aking dahilan para mabuhay. Nakilala ko siya noong 24 anyos ako sa maliit na bayan ng San Isidro, Quezon. Sabay kaming lumaki sa maputik na kalsadang barangay. Magkahati sa simpleng pangarap. Ako ay naglilinis ng bahay-bahay para buhayin ang may sakit kong nanay, habang si Ernesto ay nag-aayos ng bisikleta sa maliit na talyer na minana niya sa kanyang tatay. Mahirap kami, pero masaya. Mayroon kaming bagay na hindi mabibili ng pera. Tunay na pag-ibig. Naalala ko pa ang unang beses siyang nagsalita sa akin. Martes ng umaga noon. Naglalakad ako papuntang palengke sa aking kupas na berdeng damit at luma ng tsinelas. Lumabas siya sa talyer na puno ng grasa ang mga kamay at ngumiti sa akin ng mahinhin na nagpatotoo sa akin na mahulog agad ang loob ko. Magandang umaga po, Maria Luz, sabi niya sa malambot na boses. Gusto mo bang i-check ko ang bisikleta mo? Wala naman akong bisikleta, pero nag-imbento ako ng dahilan para lang makapag-usap kami. Ang usapan naming iyon ay naging mga dete sa ilalim ng malaking lumang akasya sa liwasan ng bayan. Pagkatapos ay mga pangako ng walang hanggang pag-ibig at sa wakas ay simpleng kasalang puno ng pag-asa. Mahirap ang unang mga taon. Nakatira kami sa maliit na bahay na may yero lang na bubong sa barangay poblasyon. Kapag umuulan, naglalagay kami ng mga palayok sa buong bahay para saluhin ang tumutulo. Pero masaya pa rin kami. Si Ernesto ay nagtatrabaho mula madaling araw hanggang gabi sa talyer. Ako naman ay nananahi ng damit para sa mga kababaihan sa bayan. Nang ipanganak si Carlo, akala ko puputok ang dibdib ko sa sobrang saya. Maganda siyang sanggol na may malalaking mata ng kanyang tatay at ngiti ko. Makalawa taon pa, dumating si Henrico na kasing perpekto. Pinalaki ko sila ng buong pagmamahal. Isinasakripisyo ang sarili kong pangangailangan para sa kanila. Kahanga-hanga si Ernesto bilang ama. Dadalhin niya sila mangisda sa ilog tuwing linggo. Turuan mag-ayos ng gamit-gamit ang kamay, at magkwento bago matulog. Ako naman ang nagpapakain, nagbibihis, at umaalo kapag umiyak sila. Malapit kaming pamilya, o ganoon ang akala ko. Habang lumalaki sila, nagsimulang magbago ang mga bagay-bagay. Si Carlo, ang panganay, palaging ambisyoso. Mula pa noong bata, tinatanong niya kung bakit simple lang ang pamumuhay natin. Bakit wala tayong sariling sasakyan tulad ng ibang pamilya? Sumunod si Henrico sa lahat ng gusto niya, gaya ng dati. Nang magnegatibo 18 anyos si Carlo, inalok siya ni Ernesto ng trabaho sa talyer. Pero tinanggihan niya ng may paghamak. Ayoko magkagrasa ng kamay tulad mo, tay. Gusto ko maging importante. Malalim na nasaktan si Ernesto sa mga salitang iyon, kahit hindi niya sinabi sa akin. Nakikita ko siyang nakaupo sa balkon sa gabi. Nakatitig sa mga bituin na may lungkot sa mukha. Tinanggihan ng anak hindi lang ang trabaho niya, kundi ang buong pamumuhay niya. Lumipas ang mga taon, at sa aking pagtataka, nagtagumpay si Carlo sa mundo ng negosyo. Nakakuha siya ng trabaho sa real estate company sa Maynila. Sumunod agad si Henrico. Pareho silang kumita ng malaki, higit pa sa nakita namin ni Ernesto sa buong buhay namin. Noong una, sobra akong ipinagmamalaki. Nakamit ng mga anak ko ang hindi namin nakamit. Nakalaya sa kahirapan at nakabuo ng mas magandang buhay. Pero unti-unti, ang kasiyahan ay naging kalungkutan. Bihira na ang pagdalaw at maikli na ang mga tawag. Kapag pumupunta sila, dumating sa mamahaling sasakyan, bihis na bihis, nagkukwento tungkol sa investment at property. Tinitingnan nila kami na may kakaibang halo ng awa at hiya. Nay, sabi sa akin ni Carlo sa isa sa mga bihirang pagdalaw nila, dapat kayong lumipat ni tatay sa mas magandang lugar. Giba-giba na itong bahay na ito. Tama siya. Pero sa bahay na ito, nakaimbak lahat ng alaala namin. Dito namin pinalaki ang mga anak.
Dito kami naghapunan ng libu-libong beses. Dito kami tumanda ng magkahawak kamay. Hindi man sosyal, pero ito ang aming tahanan. Si Ernesto, laging matalino, ay nagsabi sa akin, Luz, binago ng pera ang mga anak natin. Hindi na tayo sapat para sa kanila. Ayoko maniwala noon. Patuloy kong pinagtatanggol ang pagliban nila. Maikling tawag, mga nasirang pangako. Busi sila sa pagbubuo ng buhay nila, sabi ko sa sarili. Balang araw babalik sila sa dating mabubuting anak na pinalaki natin. Pero sa kaibuturan ng puso ko, alam kong tama si Ernesto. Nawala na sa amin ang mga anak bago pa nawala sa akin ang asawa ko. Hindi ko lang alam kung gaano kalalim ang pagiging estranghero na nila sa amin. Ang pinakamalaking pagbabago ay nang mag-asawa si Carlo kay Jasmine Albright. Isang babaeng taga Maynila na hindi kailanman itinago ang paghamak sa simpleng pamumuhay namin. Nang una niya akong dalhin sa bahay, dumating siya na naka-high heels na lumulubog sa putik ng aming harapan at eleganteng pulang damit na mas mahal pa sa lahat ng damit ko sa buong buhay. Nice to meet you po, sabi niya nang may peking ngiti. Halos hindi inaabot ang dulo ng daliri para makipagkamay. Tiningnan niya ang aming munting tahanan na may ekspresyong hindi ko mabasa-basa pero nagpapababa sa akin. Sa hapunan, halos hindi niya hinipo ang niluto kong adobong manok na may labis na pagmamahal. Inikot-ikot lang niya sa plato ang karne. Maliit na hiwalang ang kinain. Si Carlo ay kabado. Palaging humihingi ng paumanhin sa mga bagay na dati hindi niya ikinahihiya. Sa susunod, ilalabas natin sila sa restaurant. Bulong niya kay Jasmine na akala niya hindi ko naririnig, pero narinig ko. Bawat salita ay parang kutsilyo sa dibdib ko. Si Henrico naman ay nanatiling single, pero kinuha rin ang malayong ugali ng kapatid. Bihira na ang pagdalaw, at kahit sa espesyal na okasyon, parang laging nagmamadali siyang umalis. Lagi siyang nakayuko sa cellphone. Nagseklose ng dial kahit kasama kami. Nay, kailangan ko nang umalis. Lagi niyang sinasabi bago pa man dumating ang oras. May importanteng meeting ako bukas ng umaga. Ang mga linggo ng pamilya ay naging malabong alaala. Ang Pasko ay naging malamig at formal. Nagdadala sila ng mamahaling regalo na hindi namin kailangan. Tatagal sila ng 2 o 3 oras at aalis na may halatang ginhawa. Kami ni Ernesto ay tumanda ng mag-isa. Nag-aliwan sa isa't isa. Patuloy siyang nagtatrabaho sa talyer, kahit hindi na kasing lakas ang mga kamay. Patuloy akong nanahi, pero hindi na kasing talas ang mata ko. Nakaraos kami sa maliit na kita. Ipinagmamalaki na hindi kami humingi kahit piso sa matagumpay naming mga anak. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit, Luz? Sabi sa akin ni Ernesto isang gabi, habang umiinom kami ng kape sa balkon. Hindi dahil may pera na sila, kundi dahil pinaniwala sila ng pera na hindi na tayo mahalaga. Tama siya gaya ng dati. Hindi lang nagbago sa pera ang mga anak ko. Nagbago rin sila sa puso. Hindi na kami ang kanilang minamahal na magulang. Kami na lang ang nakakahiyang paalala na nakaang gusto na nilang kalimutan. Lumala pa ang sitwasyon nang bumili si Carlo ng bahay na nagkakahalaga ng 12 milyon sa exclusive subdivision sa Quezon City. Ginaya agad ni Henrico. Bumili ng luxury condo na 9 milyon. Bigla na lang may-ari na ng yaman ang mga anak ko na hindi namin kayang isipin. Dapat ibenta nyo na itong bahay at lumipat sa senior living community. Suhestyon ni Jasmine sa isa sa mga bihirang pagdalaw niya. May magagandang lugar para sa mga katulad ninyong edad. Mas comfortable kayo roon. Parang sampal sa akin ang salitang community. Pagkatapos ng 40 taon ng pagbubuo ng tahanan, pagpapalaki sa mga anak na ito ng buong pagmamahal, gusto nila kaming itapon sa home. Hindi kami kailangan ng home. Sagot ni Ernesto nang may dangal na lagi niyang taglay. Maayos kami rito sa aming bahay. Pero nakita ko ang itsura ni na Carlo at Henrico. Sinusuportahan nila ang ideya ni Jasmine. Sa kanila, kami ay pabigat. Problema na kailangang ayusin sa pinakamadaling paraan. Doon na nagsimula ang mas direkta pang paniningil. Isang araw dumating si Carlo na may hawak na papeles. Mga dokumentong inihanda niya nang hindi kami kinonsulta. Tay, Nay, sabi niya nang may perpektong peking ngiti. Napaisip ako sa future nyo. Itong bahay, sa pinakamataas, 800,000 lang ang halaga. Kung ibenta nyo, madadagdagan ko pa para makalipat kayo sa mas maganda, mas maayos na lugar. Sa amin, walang mas magandang lugar kaysa sa tahanan na pinagsaluhan namin ng ilang dekada. Pero hindi yon naiintindihan ni Carlo. Sa kanya, lahat ay numero, halaga sa pera. Bukod pa roon, dagdag niya, dapat nang mag-retire si tatay sa talyer. 70 anyos na siya. Panahon na para magpahinga. Tiningnan siya ni Ernesto nang may walang hanggang kalungkutan. Anak,
Ang pagtatrabaho ay hindi pa bigat sa akin. Ito ang nagbibigay buhay sa akin. Nagbibigay saysay sa mga araw ko. Pero baka masaktan ka, sabat ni Henrico, gaya ng dati niyang pagsuporta sa kapatid. Sa edad mo, delikado ang aksidente. Parang nagmamalasakit ang mga salita nila. Pero nararamdaman ko ang iba sa likod noon, ang kawalang pasensya, ang pagmamadali na hindi ko pa lubos maisip. Mas naging matindi ang mga sumunod na buwan. Dinagdagan nila ang pressure para ibenta namin ang bahay. Nagdala sila ng real estate agent nang hindi namin alam. Pinapahalagahan nila nang wala kaming permiso. Nagsimula na rin silang magsalita tungkol sa kung ano ang pinakamabuti para sa lahat. Tignan nyo, sabi sa amin ni Carlo, sa isang partikular na hindi komportableng hapunan. Magkakaanak na kami ni Jasmine sa madaling panahon. Kakailanganin namin ng tulong sa gastos. Kung ibenta nyo ang bahay at lumipat sa mas maliit, maaring advance inheritance ang pera. Advance inheritance. Hiniling niya ang mana namin habang buhay pa kami. Napahiya ako sa kapangahasan ng kahilingan. Nanatiling kalmado si Ernesto, pero nakita ko ang pag-igting ng kanyang panga. Anak, kapag namatay na kami ng nanay mo, sa inyo mapupunta lahat ng ari-arian namin. Pero habang buhay kami, sarili naming desisyon ang aming mga desisyon. Huwag kayong matigas ang ulo. Putol ni Henrico nang may pait na hindi ko pa nakita sa kanya noon. Matanda na kayo. Hindi na kayo dapat nabubuhay sa nakaraan. Noong gabing iyon, pagkaalis nila, nagtagal kaming gising ni Ernesto hanggang madaling araw. Sa unang pagkakataon sa aming kasal, tinalakay namin ang posibilidad na hindi pala ang mga anak namin ang inaakala naming pinalaki namin. May hindi tama, Luz, sabi sa akin ng asawa ko nang may pag-aalala sa mga mata na hindi ko pa nakita kailanman. Hindi lang ito ambisyon o kawalang pasensya. May mas madilim sa likod ng lahat ng pressure na ito. Wala akong ideya kung gaano katotoo ang kanyang mga salita. Hindi ko maisip na ang sarili kong mga anak ay nagpaplano ng bagay na magpapabago ng aming buhay magpakailanman. Hindi ko alam na ang trahedya na darating ay hindi aksidente ng tadhana, kundi isang maingat na pagkakaplano ng 2 taong pinagkakatiwalaan ko sa buong mundo. Ang huling normal na usapan ko kay Carlo ay 3 linggo bago namatay si Ernesto. Pumunta siyang mag-isa ng walang Jasmine at mas seryoso pa sa dati ang mukha. Nay, sabi niya habang nakaupo sa mesa namin sa kusina, kung saan madalas siyang mag-almusal noong bata pa siya. Gusto ko lang malaman mo na kahit anong mangyari, alagaan ka namin ni Henrico palagi. Noon ay nakakagaan ng loob ang mga salita niya. Pero ngayon na naalala ko ito sa tabi ng nitso ni Ernesto, nagbibigay ito ng lamig sa aking gulugot. Bakit niya sinabi ang kahit anong mangyari? Ano ang alam niya na hindi ko alam? Ang aksidenteng nagbago ng lahat ay nangyari isang Martes ng umaga. Maagang umalis si Ernesto papuntang talyer. Gaya ng ginagawa niya sa loob ng mahigit 40 taon. Nasa kusina ako, naghahanda ng paborito niyang adobo at kanin. Nang biglang tumunog ang telepono na parang may masamang balita. GNG, Reyes. Tanong ng hindi ko kilalang boses. Tumatawag po mula sa Philippine General Hospital. Napasama po sa malubhang aksidente ang asawa ninyo. Kailangan niyo po agad pumunta rito. Parang nawala ang kulay ng mundo ko. Nang hina ang mga tuhod ko, kailangan kong kumapit sa pinto para hindi matumba. Anong nangyari? Maayos ba siya? Buhay pa ba siya? Ma'am, pumarito po agad. Parang bangungot ang biyahe papuntang ospital. Ang kapitbahay naming si Doris ang nagmaneho, dahil nanginginig ako ng sobra. Hindi ko mahawakan ang susi. Sa buong biyahe, ayaw tanggapin ng isip ko ang nangyayari. Maingat na maingat si Ernesto sa trabaho. Paano nangyari ito? Pagdating namin sa ospital, naroon na sina Carlo at Henrico. Nagulat ako dahil wala pa namang nagsabi sa kanila. Ako pa nga ang emergency contact. Pero sa sobrang pag-aalala ko, hindi ko pinansin ang detalye. Nay, sabi ni Carlo habang yakap-yakap ako ng mahigpit na parang totoo. Malubha ang lagay ni tatay. Sabi ng doktor, sumabog daw ang isa sa makina sa talyer. Malubhang paso at brain injury. Pula ang mata ni Henrico, pero may kakaiba sa ekspresyon niya. Mas kinakabahan siya kaysa nalulungkot. Parang naghihintay ng mahalagang balita kaysa umiiyak para sa tatay niya. Pwede ba namin siyang makita? Tanong ko ng desperado. Immediate family lang po, isa-isa. Maximum 5 minuto. Paliwanag ng nurse. Pagpasok ko sa ICU, bumagsak ang puso ko. Punong-puno ng makina si Ernesto. Halos takpan ng benda ang mukha at braso. Halos hindi ko na siya makilala. Mahina at artipisyal ang paghinga niya. Pinapanatili lang ng mga beeping machine. Lumapit ako sa kama at hinawakan ang kamay niya.
ang tanging bahagi na buo pa. Ernesto, mahal ko, nandito na ako. Magiging maayos din ang lahat. Gagaling kagaya ng dati. Sandali. Naramdaman ko ang mahinang pisil sa kamay ko. Gumalaw. Ang mata niya sa ilalim ng talukap. Lumalaban siya. Lumalaban ang aking mandirigma para makabalik sa akin. Ang susunod na 3 araw ang pinakamahaba sa buhay ko. Halos doon na ako natulog sa ospital. Sa mga hindi komportableng upuan sa waiting area. Sina Carlo at Henrico ay nagpalit-palit na samahan ako. Pero mas interesado sila makipag-usap sa mga doktor kaysa aluin ang tatay nila. Narinig ko ang mga piraso ng usapan na hindi ko pa naiintindihan noon. Tinanong ni Henrico ang tungkol sa insurance, gastos sa gamutan. Si Carlo naman ay nasa cellphone. Nag-usap tungkol sa life insurance at beneficiary. Nay, sabi sa akin ni Carlo sa ikalawang araw. Tinignan na namin ang insurance ni tatay. May 3 milyon life insurance siya. May workers' comp na pwede hanggang 4.5 milyon. Bakit pera agad ang pinag-usapan niya habang lumalaban pa si Ernesto? Bakit insurance kaysa pagpapagaling ng tatay niya? Hindi ko pinoproblema ang pera. Matigas kong sagot. Gusto ko lang gumaling ang tatay niyo. Siyempre naman, Nay, sabi niya pero may lamig sa mata niya na hindi ko nagustuhan. Parang kalkulator na gumagalaw habang namamatay ang tatay niya. Sa ikatlong araw, ibinigay sa amin ng doktor ang pinakamasakit na balita sa buong buhay ko. Si Yar Paredes, matandang doktor na may maawain na mukha. Tinipon kami sa maliit na opisina. GNG Reyes, malumanay niyang sinimulan. Kritikal ang lagay ng asawa ninyo. Nahawaan na ang mga paso at mas malala pa sa inaakala ang pinsala sa utak. Kailangan nating maging realistiko. Ano ang ibig niyong sabihin? Tanong ko kahit alam na ng puso ko ang sagot. Ibig sabihin, kailangan nating maghanda sa pinakamasama. Nasa induced coma ang asawa ninyo. Pwede namin siyang panatilihing buhay ng walang hanggan. Pero ang quality of life, malamang hindi na siya magising pa. Gumuho ang mundo ko. 42 taon kaming mag-asawa, buong buhay na magkasama. At ngayon sinasabi nilang nawawala ito na parang usok. Gusto naming subukan ang lahat, sabi ko habang umiiyak. Kahit magkano, kahit gaano katagal. Pero nagpalitan ng tingin sina Carlo at Henrico na nagbigay ng labis na kaba sa akin. Nay, sabi ni Carlo sa boses na sinusubukang maging maunawain. Kailangang maging practical tayo. Hindi gugustuhin ni tatay na mabuhay siya ng ganito. Lagi niyang sinasabi na ayaw niyang maging pabigat. Pabigat. Sumabog ako sa galit na hindi ko alam na meron ako. Tatay niyo yan. Hindi pabigat. Siya ang nagpalaki sa inyo. Nagtrabaho buong buhay para mabigyan kayo ng pinakamabuti niya. Alam namin, Nay, sabi ni Henrico. Pero kailangan din nating isipin ka. Malaki ang magiging bayarin sa ospital. Maaring maubos ang ipon nyo. Pera na naman, palaging pera. Namamatay ang asawa ko at nagbibilang sila ng gastos. Noong gabing iyon, mag-isa sa kwarto ng ospital. Hinawakan ko ang kamay ni Ernesto at kinakausap siya na parang naririnig niya ako. Mahal ko, hindi ko alam ang gagawin ko. Sabi ng doktor wala ng pag-asa. Pero hindi ko kayang bitawan ka. Hindi ko maisip ang buhay ko nang wala ka. At doon nangyari ang bagay na hanggang ngayon ay nagbibigay ng balahibo sa akin. Mahina siyang gumalaw ng daliri. Pinisil ang kamay ko nang halos hindi maramdaman. Gumalaw ang labi niya na parang may sasabihin. Pero walang tunog. Tinawag ko agad ang mga nurse ng desperado. Gumagalaw siya. May sinasabi siya. Pero pagdating nila, bumalik na sa dati si Ernesto. Tinignan ng nurse ang monitor at umiling. Minsan po may involuntary spasms lang. Ma'am. Hindi ibig sabihin conscious siya. Pero alam ko ang naramdaman ko. Sinubukan ni Ernesto na makipag-usap sa akin. Lumaban siya para sabihin sa akin ang isang bagay na mahalaga. Makalawa pang araw, madaling araw ng Biyernes, biglang tumunog ang mga alarm ng makina. Kumislap ang mga ilaw. Tumatakbo ang mga nurse papasok sa kwarto ni Ernesto. Natutulog ako sa halway nang gisingin ako ng ingay. Hindi. Sigaw ko habang tumatakbo papasok. 40 minuto silang nagsisikap na buhayin siya. Pero wala nang nagawa. Alas negatibo 4, 37 ng madaling araw. Opisyal nang idineklara si Ernesto na patay. Parang pinunit ang dibdib ko sa sakit na naramdaman ko noon. Bumagsak ako sa tabi ng kama. Yakap-yakap ang malamig ng katawan niya. Ayaw tanggapin na wala na siya magpakailanman. Dumating sina Carlo at Henrico 1 oras pagkatapos mamatay ang tatay nila. Parang handa na sila. Parang inaasahan na nila ang tawag. May dala silang mga papeles, dokumento, at numero ng mga punerarya.
Nakipag-usap na kami sa San Isidro Memorial Chapels. Sabi sa akin ni Carlo, habang umiyak pa ako ng malakas. Pwede nilang kunin ang katawan ngayong umaga pa. Nakipag-ugnayan na rin kami sa insurance. Dagdag ni Henrico. Nagsimula na ang claim. Paano sila naging sobrang episyente, organisado? Sobrang malamig isang oras pagkatapos mawala ang tatay nila. May mali. Pero sobrang sakit ng pagdadalamhati ko na hindi ako makapag-isip ng maayos. Nakaschedule ang libing sa susunod na lunes. Si Carlo ang nag-ayos ng lahat ng hindi talaga ako kinonsulta. Pinili niya ang pinakamurang ataol, pinakamaikling serbisyo. Parang gusto niyang matapos agad ang lahat. Ganyan naman ang gusto ni tatay. Sabi niya nang magreklamo ako na hindi ako kasali sa desisyon. Simple lang, walang gulo. Pero karapat-dapat si Ernesto sa higit pa sa mabilis at murang libing. Dumating ang araw ng libing, maulap at malamig. Parang umiyak din ang langit para kay Ernesto. Suot ko ang tanging itim na damit ko. Iyon din ang sinuot ko sa libing ng nanay ko noon. Nanginginig ang kamay ko nang tulungan ako ni Doris na ibuton ang maliliit na buton sa likod. Magpakatatag ka, Luz. Bulong ng kaibigan ko habang maingat na sinusuklay ang buhok ko. Gusto ni Ernesto na makita kang matatag. Pero hindi ko nararamdamang matatag. Parang walang laman ako. Parang balat na walang kaluluwa. 42 taon ng kasal ay hindi madaling ilibing. Bawat bagay sa bahay ay nagpapaalala sa kanya. Ang tasa niya ng kape sa mesa, ang mga gamit niya sa balkon, ang unan niya na may amoy pa rin niya. Pagdating namin sa sementeryo, nagulat ako kung gaano kaliit ang dumalo. Inaasahan kong makakakita ako ng mga kasamahan niya sa talyer, kapitbahay, kakilala, pero kakaunti lang. Sina Carlo, Henrico, Jasmine, Doris, ako, at ang pastor. Para sa taong 70 taon na nakatira sa isang bayan at napakaraming tinulungan, parang sobrang walang laman ang libing. Nasaan po ang mga taga-talyer? Tanong ko kay Carlo. Ayaw naming manggulo ng iba. Mabilis niyang sagot. Pribadong tao si tatay. Gusto niya siguro intimate lang. Pero hindi totoo iyon. Mahal ni Ernesto ang komunidad. Mahal niya ang mga kapitbahay. Gusto niya sanang makita silang magpaalam. Bakit ginawa ni Carlo na sobrang lihim at mabilis ang lahat? Sa buong serbisyo, tinitingnan ko ang mga anak ko ng may kakaibang distansya. Matino ang ekspresyon ni Carlo na bagay sa okasyon. Pero palagi niyang tinitingnan ang relo. Mukhang hindi mapakali si Henrico. Parang may mas mahalaga siyang gagawin. Lihim na nagche-check ng cellphone si Jasmine sa ilalim ng itim na belo. Ganito sila nagpapaalam sa tatay nila ng may pagmamadali at distraction. Nagsalita ang pastor tungkol sa buhay na walang hanggan. Tungkol sa nararapat na kapahingahan. Tungkol sa muling pagkikita sa Diyos. Walang saysay ang mga salita niya sa wasak kong puso. Ayaw kong makapagpahinga si Ernesto sa kapayapaan. Gusto ko siyang umuwi sa akin. Patuloy kaming tumanda ng magkasama. Patuloy kaming umiinom ng kape sa balkon tuwing gabi. Nang oras na para maghagis ng lupa sa ataol. Ayaw nang tumayo ng mga tuhod ko. Kailangang suportahan ako ni Doris habang umiyak ako ng ubod lakas. Ang tunog ng lupa na tumatama sa kahoy ay final, walang pag-asa. At sa eksaktong sandaling iyon, habang nakatayo sa tabi ng libingan ng asawa ko, nag-vibrate ang cellphone ko. Text message mula sa hindi kilalang numero. Buhay pa ako. Hindi ako ang nasa ataol. Tumigil ang tibok ng puso ko. Sumayaw ang mga letra sa harap ng mata ko na parang naghahalusinate ako. Nababaliw na ako sa sobrang dalamhati. Nang nanginginig na kamay, sumagot ako. Sino ka? Agad dumating ang sagot. Hindi ko masasabi. May nakabantay. Huwag kayong magtiwala sa ating mga anak. Nahulog ang cellphone sa kamay ko na parang mainit na bakal. Yumuko si Doris para pulutin, pero mabilis ko siyang pinigilan. Hindi ko pwede ipakita sa iba ang mga mensahe. Hindi pa hanggat hindi ko naiintindihan ang nangyayari. Okay ka lang ba, Nay? Tanong ni Carlo habang lumalapit na may nag-aalalang mukha. Tinitigan ko siya, sinusubukang humanap ng clue sa mukha niya. Mukha siyang tapat, pero ngayon bawat galaw, bawat salita, bawat ekspresyon ay kahina-hinala. Okay lang ako. Pagsisinungaling ko habang inilalagay ang cellphone sa bag. Umuwi na lang ako. Pauwi. Hindi ko matanggal sa isip ko ang mga mensahe. Posible bang may nagbibiro ng malupit sa pinakamasamang sandali ng buhay ko? O may posibilidad talaga na buhay si Ernesto? Pero kung buhay siya, sino ang inilibing namin? At kung hindi siya buhay, sino ang nakakaalam ng sobrang detalye ng buhay namin para makasulat ng ganoon tungkol sa mga anak ko? Noong gabing iyon, mag-isa sa bahay na ngayon ay parang libingan na rin. Binusisi ko ang bawat detalye ng nakaraang mga araw. Mula pa sa simula,
Kakaiba na ang aksidente ni Ernesto. Sabi ni Carlo, sumabog ang makina sa talyer. Pero kilala ni Ernesto ang bawat tornilyo at wire doon. Obsessed siya sa maintenance at kaligtasan. At paano nakarating agad sa ospital ang mga anak ko kung wala pa akong nagsasabi sa kanila? Ako ang unang tinawagan ng ospital. Ako ang emergency contact. Paano nila nalaman ang aksidente bago pa ako? At ang pera. Mula araw 1, puro insurance at beneficiary ang pinag-usapan ni na Carlo at Henrico na parang matagal na nilang hinihintay ito, inihahanda. Nagdasya akong tingnan ang mga papeles ni Ernesto. Sa lumang kahoy na desk niya, may metal box kung saan niya inilalagay ang mahahalagang dokumento. Insurance, titulo ng bahay at lupa, papeles ng talyer, naroon lahat. Nakita ko ang 3 milyon life insurance na binanggit ni Carlo. Pero may hindi ko naaalala. Na-update ang polisi 6 na buwan lang ang nakalipas. Mula 300,000 hanggang 3 milyon. Bakit niya pinalaki ang life insurance niya? Hindi niya man lang binanggit sa akin. At higit sa lahat, sino ang nagsuggest na gawin niya iyon? Habang hinahalukay ko pa, may nakita akong mas nakakakilabot. Workers' comp policy na hindi ko alam. Binili 2 buwan bago siya mamatay. 4.5 milyon sakaling mamatay sa aksidente sa trabaho. Kabuwang, 7.5 milyon. Kayamanan para sa pamilya na tulad sa amin. Pero kayamanan din na nakakatukso sa taong walang konsensya. Nag-vibrate ulit ang cellphone ko. Bagong mensahe mula sa payhong hindi kilalang numero. Tingnan mo ang bank account. Tingnan kung sino ang gumalaw ng pera. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nagdalawang isip. Ang taong ito, sino man siya, alam niya ang sobra para maging biro lang. Alam niya ang insurance. Alam niya ang mga anak ko. Alam niya ang mga detalye na tanging malapit lang sa amin ang makakaalam. Kinabukasan, pumunta ako sa bangko kung saan kami nag-iipon ni Ernesto sa loob ng 30 taon. Si G&G Thompson, ang manager na matagal na kaming kilala, ay binati ako ng may tunay na pakikiramay. Luz, sobrang nakakalungkot ang nangyari kay Ernesto. Mabuti siyang tao. Salamat po, G&G Thompson. Pumunta po ako para tingnan ang aming account. Kailangan kong malaman ang financial situation namin. Ipinakita niya sa akin ang bank statements ng huling 6 na buwan. Natigilan ako sa nakita ko. Sa nakaang 3 buwan, may malalaking withdrawal sa savings account namin. 60,000 noong Enero, 180,000 noong Pebrero, 240,000 noong Marso. Pera na hindi ko alam na ginagalaw. Sino po ang nag-authorize ng mga withdrawal na ito? Tanong ko nang nanginginig ang boses. Pumunta po rito ang asawa ninyo ng personal. Paliwanag ni G&G Thompson. Sabi niya kailangan daw sa repair ng talyer. Pero ako ang nag-asikaso ng budget sa bahay. Alam ko eksakto kung magkano ang pera namin at saan ginagastos. Hindi kailanman binanggit ni Ernesto ang mamahaling repair sa talyer. At lalo namang hindi kami nag-usap tungkol sa pag-withdraw ng daan-daang libo mula sa ipon. Mayroon to ba kayong mga resibo ng pirma? Tanong ko. Ipinakita niya sa akin. Totoo, kamukha ng pirma ni Ernesto. Pero may kakaiba sa sulat. Parang nanginginig, hindi kasing tibay ng dati niyang malinaw at matigas na pirma. G&G Thompson. Tanong ko nang kumakabog ang dibdib. Nagsama po ba siya ng iba noong ginawa ang mga withdrawal, o mag-isa lang siya? Nag-isip siya saglit. Ngayon na binabanggit ninyo, parang minsan o 2 beses, kasama niya ang isa sa mga anak ninyo. Si Carlo yata. Sabi niya tinutulungan daw niya ang tatay niya sa papeles, dahil nahihirapan daw si Ernesto makabasa ng walang salamin. Si Carlo, kasama ang anak ko sa pag-withdraw ng pera na hindi ko alam, gamit ang dahilan ng pagod na mata ng tatay niya. Pero perpekto ang paningin ni Ernesto kapag suot ang salamin niya na hindi niya kailanman tinatanggal sa araw. Noong hapon na iyon, habang tinitingnan ko ulit-ulit ang mga resibo, may bagong mensahe. Ang insurance ay ideya nila. Kinumbinsi nila si Ernesto na kailangan niya ng higit na proteksyon para sa inyo. Ito ay bitag. Hindi ko na may kakaila ang mga ebidensyang nagdudumahan sa harap ko. Ang misteryosong pagpapalaki ng insurance, ang hindi autorisadong withdrawal, ang presensya ni Carlo sa mga transaksyon na wala akong alam. Ang kakaibang kahusayan niya sa pag-aayos ng libing. Ang lamig niya habang nag-ago niya ang tatay niya. Pero ang tanong na nakakatakot sa akin ay kung talaga bang pinlano nila ang pagkamatay ni Ernesto. Paano nila ito ginawa? At sino ang nagpapadala sa akin ng mga mensahe? Paano niya nalaman ang lahat ng ito? Ang mga sumunod na araw ay naging bangungot ng pagdududa at hinala. Bawat ngiti ni Carlo, bawat yakap ni Henrico, bawat salitang pakikiramay ay parang maskara na nagtatago ng kasamaan.
Pero kailangan ko pang maghanap ng higit na pruweba bago ko lubos na tanggapin ang katotohanang kakilakilabot na nabubuo sa isip ko. Patuloy akong tumatanggap ng mensahe mula sa misteryosong numero. Pumunta ka sa talyer ni Ernesto. Tignan mo sa desk niya. May mga bagay na hindi mo pa nakikita. Nagbasya akong pumunta sa talyer sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang aksidente. Sabi ni Carlo, sumabog ang makina. Pero pagdating ko roon, ibang-iba sa inaasahan ko ang nakita ko. Sobrang linis ng talyer. Parang hindi kailanman naging lugar ng pagsabog. Walang marka ng sunog sa peder, walang debris, walang bakas ng pinsala na dapat sanhi ng malubhang aksidente. Nasaan ang makina na sumabog? Tanong ko ng malakas. Tumingin-tingin ako sa buong talyer at nakita kong nasa ayos ang lahat ng makina. Ang welder, compressor, electric saw, lahat buo. Ano nga ba ang sanhi ng aksidente? Sa desk ni Ernesto, may nakita akong bagay na nagbigay ng lamig sa katawan ko. Isang tala na sulat kamay niya na may petsa 3 araw bago siya mamatay. Pinipilit ako ni Carlo na palakihin ang insurance. Sabi niya para kay Luz. Pero may hindi tama. Hindi ko pinagkakatiwalaan ang intensyon niya. Sa ibaba ng tala, may isa pa. Nagdala si Henrico ng mga papeles para pirmahan ko. Sabi niya para ma-modernize ang talyer. Pero hindi ko maintindihan kung ano ito. Bakit sobrang bilis? May hinala na pala si Ernesto. Naramdaman niya ang masamang balak ng mga anak namin. Pero namatay siya bago niya pa ako masabihan. Habang naghahalukay pa ako, may nakita akong sobre na nakasulat ang pangalan ko. Binuksan ko ito nang nanginginig ang kamay. Sulat ito ni Ernesto. Mahal kong Luz Viminda, kung nababasa mo ito, ibig sabihin may nangyari na sa akin. Sa nakaraang mga buwan, napansin ko ang kakaibang pagbabago kina Carlo at Henrico. Sobrang interesado sila sa pera natin, sa insurance, sa pagbenta ng bahay. Malakas ang panggigipit ni Jasmine sa kanila. Kahapon, sinabi sa akin ni Carlo na mas dapat daw akong mag-alala sa kaligtasan ko dahil sa edad ko. Anumang aksidente ay pwede nang makamatay. Hindi ko alam kung bakit, pero parang banta ang dating ng mga salita niya. Mahal na mahal kita, Luz. Kung may mangyari sa akin, huwag kang basta maniwala kahit kanino, kahit pa sa mga anak natin. Nahulog ang sulat mula sa kamay ko. Naramdaman ni Ernesto ang kanyang kamatayan. Nakita niya ang mga senyales na binulag ako ng pagmamahal bilang ina. Noong gabing iyon, dumalaw si Carlo. Dumating siya na may dalang bote ng red wine at ngiti na ngayon ay mukhang totally fake. Nay, napaisip ako sa future mo. Sabi niya habang nagsasalin ng wine para sa sarili niya nang hindi man lang nagtatanong kung gusto ko. Ang insurance money. Nasa proseso na. 7.5 milyon. Paano mo nalaman ang eksaktong halaga? Tanong ko na nagkukunwaring walang alam. Kasi tinulungan ko si tatay sa insurance papers. Gusto niyang siguraduhin na sapat ang pera mo para makaraos. Kasinungalingan. Ayaw palakihin ni Ernesto ang insurance. Ayon sa sarili niyang tala, pinilit siya ni Carlo. At ano sa tingin mo ang gagawin ko sa perang iyan? Tanong ko habang maingat na tinitingnan ang reaksyon niya. Biglang nagliwanag ang mata niya na nagbigay ng lamig sa akin. Pwede kang bumili ng mas maliit pero komportableng bahay. O mas maganda pa, lumipat sa magandang senior living community kung saan may kasama ka at medical care. Pwede naming i-manage ni Henrico ang pera mo para mas lumaki pa. I-manage ang pera ko. Gusto lang namin alagaan ka. Nay, sa edad mo, madaling maloko o magkamali sa financial decision. Alam namin ang investment at business. Pwede naming gawing 3 ang halaga niyan sa ilang taon. Gawing 3 o gawing mawala sa bulsa nila. Pag-iisipan ko muna, sabi ko para makabili ng oras. Seje, sabi ni Jasmine nang may peking tamis. Pero huwag naman masyadong matagal ha, para sa ikabubuti mo. Pagkaalis nila, naupo ako sa kusina, nanginginig sa galit at takot. Ang sarili kong mga anak, dugo ko't laman, hindi lang kinatay ang tatay nila. Lano na rin nilang nakawin ang lahat ng natitira sa akin. Noong gabing iyon, nag-vibrate ang cellphone ko ng mas mahabang mensahe kaysa dati. Bukas, pumunta ka sa himpilan ng pulisya. Humingi ka ng report sa aksidente ni Ernesto. May mga kontradiksyon na kailangan mong malaman. Totoo nga ang hula ng mensahe. Kinabukasan, pumunta ako sa himpilan ng pulisya ng San Isidro. Si SGT Ocampo, matagal nang kakilala ni Ernesto, ay binati akong mabuti. Ang report po sa aksidente ng asawa ninyo. Tanong niya ng may gulat. Anong aksidente po? GNG Reyes. Sa talyer po niya. Noong sumabog daw ang makina. Tiningnan niya ang files at umiling. Wala po kaming report ng pagsabog sa talyer ni Ernesto. Sa totoo lang,
Wala po kaming report ng work accident na kinasangkutan ng asawa ninyo. Parang umikot ang mundo sa ilalim ng paa ko. Pero sabi ng anak ko aksidente sa trabaho. Kaya siya na ospital. GNG, Reyes, dumating ang asawa ninyo sa ospital noong Martes ng umaga. Pero hindi dahil sa work accident. Ayon sa medical report dito, walang malay siyang dumating na may sintomas ng pagkalason. Pagkalason, may bakas ng methanol sa dugo niya. Dami na sapat para magdulot ng pagkabulag, pinsala sa utak, at sa huli kamatayan. Dapat ay sinabi sa inyo ng ospital ang tungkol sa pagkalason. Hindi ito pagsabog. Hindi ito aksidente sa trabaho. May sinadya na lasunin ang asawa ko. Bakit walang nagsabi sa akin nito? Tanong ko nang bumibigay ang boses ko. Ang immediate family na pumirma sa hospital papers, ang humiling na panatilihing confidential ang impormasyon, para maiwasan ang hindi kinakailangang haka-haka. Sabi nila, masyado raw emotionally fragile kayo para panghawakan ang technical details. Ang immediate family. Sina Carlo at Henrico ang nagtago ng tunay na dahilan ng kalagayan ni Ernesto. Nagimbento ng kwento ng pagsabog, at niloko ang lahat, pati ako, para matakpan ang pagbatay. GNG, Reyes, sabi pa ni SGT, Ocampo, kung may hinala kayo sa sirkumstansya ng pagkamatay ng asawa ninyo, maaari po kaming magbukas ng formal investigation. Higit pa sa hinala ang meron ako. Sigurado na ako na pinatay ng sarili kong mga anak ang tatay nila para sa pera. Noong hapon na iyon, dumating si Henrico na may dalang bulaklak at paihong peking ngiti ni Carlo. Kamusta ka, Nay? Mukha kang pagod. Ayos lang ako. Pagsisinungaling ko habang tinitingnan ang bawat galaw niya sa bagong pananaw. Nag-iisip lang ako tungkol sa future. Mabuti yan. Nag-usap kami ni Carlo. Sa tingin namin, dapat ibenta mo na ang bahay habang mainit pa sa market. Bakit ang bilis? Kasi mabilis daw bumaba ang value ng matatandang bahay at kailangan mo ng cash. Gastos sa living, pending hospital bills, at kasinungalingan na naman. Murang-mura ang living, halos nakakainsulto, at wala namang pending bill dahil sakop ng insurance ng ospital. Henrico, sabi ko habang diretso siyang tinitingnan sa mata. Alam mong hindi aksidente sa trabaho ang ikinamatay ng tatay nyo. Sa isang saglit, nakita ko ang takot sa mukha niya, pero mabilis siyang nakabawi. Anong pinagsasabi mo, Nay? Pumunta ako sa pulisya. Walang report ng pagsabog sa talyer ng tatay nyo. Ngayon mas halata na ang takot niya. Nay, hindi mo dapat ginagawa yan. Malilito ka lang nila. Ang dalamhati ang nakakaapekto sa'yo. Ang dalamhati ba o kayo ang nagsisinungaling sa akin? Bigla siyang tumayo. Natumba ang kape na ibinuhos ko para sa kanya. Sa tingin ko kailangan mo ng magpahinga. Mag-uusap na lang tayo kapag mas kalmado ka na. Mabilis siyang umalis, pero hindi bago tumawag mula sa balkon. Kahit hindi ko narinig ang mga salita. Urgent at kinakabahan ang tono. Noong gabing iyon, dumating ang pinakamalinaw na mensahe. Bukas magsasama sila. Susubukan nilang kumbinsihin ka na baliw ka na. Na dahil sa dalamhati ay nag-iimagine ka na lang ng mga bagay. Huwag kang maniwala, at huwag kang tatanggap ng anumang pagkain o inumin na ibibigay nila. Totoo nga ang hula ng mensahe. Kinabukasan, sabay na dumating sina Carlo at Henrico sa bahay ko, kasama si Jasmine. May exaggerated concern ang mga mukha nila at may dala silang bag ng bibingka mula sa tindahan sa bayan. Nay, sobrang nag-alala kami sa iyo. Simula ni Carlo sa matamis na boses. Sinabi sa amin ng mga kapitbahay na parang hindi ka okay lateli. Sabi ni Doris, nag-uusap ka raw mag-isa, hindi ka raw kumakain ng maayos. Hindi naman sinabi iyon ni Doris. Isa na namang kasinungalingan sa lumalaking koleksyon nila. May dala si Jasmine ng paborito mong bibingka. Dagdag ni Henrico habang itinuturo ang bag. At may special na kape rin kami mula sa brand na gusto mo. Naalala ko ang babala ng mensahe. Huwag tatanggap ng pagkain o inumin na ibibigay nila. Posible na plano na nilang lasunin din ako. Gaya ng ginawa kay Ernesto. Salamat, pero nakakain na ako. Sabi ko habang nanatili sa layo. Pero Nay, sabi ni Jasmine na may ngiti na hindi umabot sa mata. Kailangan mong kumain ng maayos. Sobrang payat mo na mula noong mamatay si Tatay Ernesto. Ayos lang ako, matigas kong ulit. Nagpalitan ng makabuluhang tingin sina Carlo at Henrico. Parehong tingin noong nasa ospital tayo noong ibinigay ng doktor ang prognosis ni Ernesto. Nay, sabi ni Carlo habang lumalapit pa sa akin. May gusto kaming pag-usapan na mahalaga. Nag-consult kami ni Henrico sa mga doktor tungkol sa behavior mo lately. Behavior ko. Ang kakaibang tanong mo, ang pagpunta mo sa pulisya, ang obsession mo sa mga detalye tungkol kay tatay. Normal lang yan pagkatapos ng malaking pagkawala.
pero delikado kung hindi gagamutin. Seryosong tumango si Henrico. Kinausap namin si Yar Albright. Sabi niya kumun daw sa matatanda na magkaparanoia pagkatapos mawalan ng asawa. Lalo na sa mga babae sa edad mo. Paranoia. Inakusahan nila akong baliw dahil natuklasan ko ang mga kasinungalingan nila. Hindi ako paranoid, sabi ko ng buong tatag na kaya ko. Nagtatanong lang ako ng mga bagay na dapat ay tinanong ko pa noon. Anong mga tanong? Hamon sa akin ni Carlo. Tulad ng bakit walang police report sa sinasabi niyong aksidente ng tatay niyo. Bakit sobrang linis ng talyer kung may pagsabog? Bakit ninyo inalis ang 300,000 mula sa account namin nang hindi ninyo sinasabi sa akin? Katahimikan ang sumunod na nakakabinging. Nagpalitan ng tingin ang tatlo na may halos hindi na maitagong takot. Nay, sabi sa wakas ni Henrico. Simple lang ang explanation sa mga yan. Si tatay ang kumuha ng pera para sa repair na gusto niyang surprise para sa'yo. Anong surprise? Gusto niyang i-remodel ang bahay. Kasinungalingan ni Carlo. May mga trabahador daw na tinanggap para ayusin ang bubong at ipinta ang peder. Gusto niya surprise sa birthday mo. Kung totoo yan, nasaan ang mga trabahador? Nasaan ang mga materyales? Bakit walang nakakaalam sa bayan tungkol sa sinasabi niyong remodeling? At tungkol sa police report, dagdag ni Carlo. Hindi naman lahat ng work accident kailangan ng report. Lalo na kung sa private property nangyari. Higit pang kasinungalingan. Malinaw na malinaw si SGT, Ocampo. Lahat ng work accident na may malubhang pinsala ay kailangan ng opisyal na report. Nay, sabi ni Jasmine sa matamis pero condescending na boses. Gusto lang namin alagaan ka. Kaya sa tingin namin mas maganda kung lumipat ka sa lugar na may specialized medical attention. Home, specialized care home, pagdama ni Carlo. Para sa mga tao na nagdadalamhati ng komplikado. May mga psychologist, nurse, activities para hindi ka maboard. At samantala, dagdag ni Henrico, maaari naming ayusin ang pagbenta ng bahay, pamamahala sa insurance money, lahat ng komplikadong bagay na hindi mo na kailangang hawakan sa kalagayan mo ngayon. Naroon na ang buong plano. Ideklara akong walang kapasidad sa isip, ilagay sa home, at kunin ang lahat ng pera ko. Una nilang pinatay si Ernesto para sa insurance, at ngayon gusto na rin nilang nakawin sa akin. At paano kung tumanggi ako? Tanong ko sa kanila. Bakit ka naman tatanggi? Tanong ni Carlo na may ngiti na nagbigay ng lamig sa akin. Gusto lang naman namin ang pinakamabuti para sa'yo. Dahil bahay ko ito. Dito ko binuo ang buhay ko kay Ernesto. Dito ko kayo pinalaki. Nay, sabi ni Henrico nang may exaggerated na buntong hininga. Hindi ka na pwedeng mabuhay sa nakaraan magpakailanman. Wala na si tatay. Kailangan mong tanggapin at mag-move on. Tinanggap ko na, pero hindi ibig sabihin ibibigay ko ang buhay ko at pera ko. Nagsimulang bumitak ang maskara ng pag-aalala sa mukha ng mga anak ko. Biglang tumayo si Carlo. Sage, kung ayaw mong makinig sa dahilan, kailangan na naming gumamit ng mas malubhang paraan. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, pwede kaming magsimula ng legal process para ma-declare kang mentally incompetent. May witnesses kami sa erratic behavior mo. May testimony ng mga doktor na magpapatunay na may senile paranoia ka. Doktor? Anong doktor? Wala naman akong kinausap na doktor tungkol sa kalagayan ko. Si Yar Albright ay pumirma na ng preliminary report, dagdag ni Henrico. Sabi niya batay sa description namin ng behavior mo. Malamang kailangan mo na ng specialized care. Isang doktor na hindi man lang ako nag-examine ang pumirma ng report tungkol sa kalagayan ko, batay lang sa sinabi ng mga anak ko. Magkano kaya ang binayaran nila para sa peking evaluation na iyon? Kaya pwede kang sumang-ayon ng kusang loob, patuloy ni Carlo. O gagawin namin sa legal na paraan. Pero sa alinmang paraan, makukuha mo ang tulong na kailangan mo. Direktang banta iyon. Kung hindi ko kusang ibibigay ang pera ko, gagamit sila ng batas para nakawin ito sa akin. Kailangan ko pang pag-isipan. Sabi ko sa kanila para makabili ng oras. Sige, sabi ni Jasmine nang may peking tamis. Pero huwag naman masyadong matagal ha, para sa ikabubuti mo. Pagkaalis nila, naupo ako sa kusina, nanginginig sa galit at takot. Ang sarili kong mga anak, dugo ko't laman, hindi lang kinatay ang tatay nila. Lano na rin nilang nakawin ang lahat ng natitira sa akin. Noong gabing iyon, nag-vibrate ang cellphone ko ng mas mahabang mensahe kaysa dati. Luz, ako si Steven Cruz, private investigator. Tinangga ako ni Ernesto 3 linggo bago siya namatay dahil may hinala siya kina Carlo at Henrico. Nilason nila siya ng methanol na hinalo sa kape niya sa umaga. May audio evidence ako ng mga usapan nila.
pinaplano ang lahat. Bukas 3:00 ng hapon. Pumunta ka sa kanto na kapihan. Umupo ka sa pinakadulong mesa. Naroon ako. Sa wakas, malalaman ko kung sino ang nagpapadala ng mga mensahe. At higit sa lahat, magkakaroon ako ng pruweba para makamit ang hustisya sa pagkamatay ng asawa ko. Pero alam ko ring wala na akong gaanong oras. Ipinakita na nina Carlo at Henrico ang kanilang totoong balak. Kung hindi ako mabilis kumilos, makukulong ako sa home habang ginagastos nila ang perang naging dahilan ng pagkamatay ni Ernesto. Nagsimula na ang digmaan. At kahit 66 anyos na babae lang ako laban sa 2 walang awang lalaki, mayroon akong bagay na wala sila. Ang katotohanan. At ang katotohanan, sa huli, palaging nakakahanap ng paraan para lumabas. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Ernesto, ngumiti ako dahil alam kong hindi na sayang ang pagkamatay ng asawa ko. Ang pag-iingat niya, ang instinct niya, ang pag-upa niya ng private investigator ang magbibigay daan sa akin para makamit ang hustisya. Lubos na mali ang pagkalkula ni na Carlo at Henrico sa kanilang ina. Malapit na nilang malaman na ang isang babaeng lumalaban para sa alaala ng pinatay na asawa ay mas malakas kaysa sa lahat ng kasakiman nila. Dumating ang susunod na araw, puno ng kaba at pag-asa. Maingat akong nagbihis, pinili ang pinakaseryoso kong lilang damit, yung suot ko sa mahalagang okasyon. Kung makikipagkita ako sa taong makakapagbigay sa akin ng sagot, gusto kong handa ako sa anumang revelasyon. 2:30, 30 ng hapon, naglakad ako papuntang kanto na kapihan ng may determinasyon pero maingat. Bawat anino ay mukhang kahina-hinala. Bawat tao sa kalsada ay pwede raw SCY na ipinadala ng mga anak ko. Nagsisimula ng maging makatwiran ang paranoia na inakusahan nila sa akin. Medyo puno ang kapihan. Diretso ako sa pinakadulong mesa gaya ng sinabi. Nag-order ako ng kapeng bako at naghintay. Bahagyang nanginginig ang kamay sa lumang kahoy na mesa. Eksaktong 3:00, may lumapit na lalaking nasa 50 anyos. Matangkad, may uban na, matatalino ang mata at seryoso pero mabait ang ekspresyon. May dala siyang brown na folder sa ilalim ng braso. GNG, Reyes, tanong niya sa mahinang boses. Tumango ako, wala pang tiwala sa boses ko. Ako si Steven Cruz. Sobrang nakakalungkot po ang nangyari sa inyo. Mabuti pong tao si Ernesto. Umupo siya sa harap ko at inilagay ang folder sa mesa. Bago ko ipakita sa inyo ang meron ako, kailangan ninyong malaman na masakit po ang maririnig at makikita ninyo. Handa na po ba kayo? Handa na po ako mula nang matanggap ko ang unang mensahe ninyo. Sagot ko nang may tatag na hindi ko alam na meron ako. Binuksan ni Steven ang folder at kinuha ang maliit na voice recorder. 1 buwan na ang nakalipas, pumunta sa akin si Ernesto. Nag-aalala siya sa ugali ng mga anak niya. Tinanggap niya ako para imbestigahan sila ng lihim. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Ernesto, sobrang pamilyar at minamahal, ang napakinggan sa maliit na espasyo sa pagitan namin. Steven, kailangan mong malaman na kung may mangyari sa akin, hindi ito aksidente. Pinipilit ako ni Carlo at Henrico na palakihin ang life insurance ko. Kahapon, nagdala sa akin ni Carlo ng mga papeles. Sabi niya para mas maprotektahan si Luz. Pero nang basahin ko, napansin kong may mga clause na direktang makikinabang sa kanila. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Ang marinig ulit ang boses ni Ernesto ay parang nakabalik siya sandali. Pero kinumpirma ng mga salita niya ang pinakamalalang hinala ko. Nagpatuloy ang recording. Si Henrico naman ay nagtatanong ng kakaibang mga bagay tungkol sa daily routine ko. Kung ano ang kinakain ko sa umaga. Anong oras ako umaalis ng bahay. Kung sumasama ba si Luz sa talyer. Sabi niya out of concern daw. Pero may kakaiba sa paraan ng pagtatanong niya na nag-aalala sa akin. Pinatigil ni Steven ang recording. 1 buwan pa lang ang nakalipas ito. Pero may mas bago pa ako. Pinatugtog niya ang isa pang recording. Sa pagkakataong ito boses ni Carlo, sa background, habang kausap ang cellphone. Hindi na natin pwede patagalin. Nagsisimula ng maghinala ang matanda. Kahapon, tinanong niya ako kung bakit sobra akong interesado sa insurance niya. Nakuha ko na ang methanol. Gumagana ito ng perpekto dahil ang symptoms ay kamukha ng heart attack o stroke. Hindi magiging problema si nanay. Pagkatapos mamatay ni tatay, sobrang malungkot siya na pwede na nating gawin ang gusto natin sa kanya. Tumulo ang luha sa pisngi ko. Boses ito ng anak ko, sarili kong anak, malamig na nagpaplano ng pagpatay sa tatay niya. May higit pa po, malumanay na sabi ni Steven. Ito ay mula noong araw bago mamatay si Ernesto. Bagong recording ang pinatugtog. Sa pagkakataong ito si Henrico ang kausap ng iba. Handa na lahat.
Bukas, si Carlo ang maglalagay ng methanol sa kape ni tatay. Sinabi natin sa kanya special vitamin supplement daw na inirerekomenda ng doktor. Inom ang tanga na walang hinala. Ang symptoms, mag-umpisa sa pagkahilo at pagkalito. Pagkatapos mawawala ang paningin, convulsions, coma. Isipin ng doktor stroke o heart attack. Pagkatapos nila malaman na paggalason, huli na. Tuluyang bumagsak ang mundo ko. Hindi lang nila pinlano ang pagbatay kay Ernesto. Ginawa nila ito ng may lamig na nakakatakot. Paano possible na ang mga anak ko, ang mga sanggol na dinuyan ko, ang mga batang inalo ko sa bangungot, ay kaya ng ganoong kasamaan? Paano mo nakuha ang mga recording na ito? Tanong ko sa gitna ng paghikbi. Hiniling sa akin ni Ernesto na maglagay ng listening devices sa bahay ninyo. Paliwanag ni Steven. Natatakot siya, pero hindi niya alam eksakto kung saano. Nailagay namin sa telepono sa bahay at iba pang strategic na lugar. Kinuha niya ang ilang litrato mula sa folder. Mayroon din akong ganito. Si Carlo na bumibili ng methanol sa hardware malapit sa bayan. Cash ang binayaran at peking pangalan. Pero may video ako. Malinaw sa mga litrato na si Carlo na lumalabas sa hardware na may maliit na bote sa kamay. 5 araw bago mamatay si Ernesto ang petsa. At ito pa, patuloy ni Steven habang naglalabas ng iba pang dokumento. Financial records ito ni Carlo at Henrico sa nakaraang 6 na buwan. Gumagastos sila ng higit pa sa kita nila. May 4.2 milyon utang si Carlo sa illegal lender sa Maynila. Si Henrico naman ay may 2.4 milyon gambling debt. Desperado na sila. Lahat ay nagsimulang maging malinaw. Hindi lang kasakiman ang nagtulak sa pagbatay kay Ernesto. Financial desperation din. Sirang-sira na ang mga anak ko at nakita nila ang tatay nila bilang madali at mabilis na pera. Bakit hindi ka agad pumunta sa pulisya pagkatapos mamatay ni Ernesto? Tanong ko sa kanya. Dahil matatalino sina Carlo at Henrico. Binayaran nila ang doktor na nag-attend kay Ernesto sa ospital para baguhin ang official diagnosis. Sa halip na paggalason, heart failure due to work accident ang nakalagay sa death certificate. Kung wala ang medical evidence, baka hindi sapat ang recordings ko para makulong sila. Pero ngayon may lahat na tayong ebidensya. Sabi ko habang nararamdaman ang halo ng sakit at determinasyon. Eksakto. At may isa pa kayong kailangang malaman. Nanlamig ang dugo ko. Ano po? Lano na rin nilang patayin kayo. Pinatugtog ni Steven ang huling recording. Sa pagkakataong ito magkasama ang boses ni Carlo at Henrico. Pagkatapos makuha ang insurance ni tatay, kailangan na rin nating alisin si nanay, sabi ni Carlo. Hindi natin pwedeng risk na maghinala siya o may maglagay ng ideya sa ulo niya. Paano? Tanong ni Henrico. Pareho lang kay tatay. Pero this time, gagawin nating suicide dahil sa depression. Isang balo na hindi makakaraos ng wala ang asawa. Walang magtatanong. At kami ang only heirs. Lahat magiging atin. Ang bahay, ipon, insurance, halos 12 milyon lahat. Tumigil ang recording. Nanginginig ako ng sobra. Hindi lang nila pinatay ang tatay nila. Plano na rin nilang patayin ako. Lahat para sa pera. GNG, Reyes. Malumanay na sabi ni Steven. Alam kong nakakagiba ito, pero sapat na ang ebidensya natin para mapanagutan sila. Ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ko habang pinupunasan ang luha. Una, kailangan nating pumunta sa pulisya kasama ang lahat ng ebidensyang ito. Si SGT, Ocampo ay matapat. Hindi siya kasama sa korupsyon. Pangalawa, kailangang mabilis tayo. Lano na nilang ideklara kayong mentally incompetent bukas. Kung magtagumpay sila, mas magiging mahirap ang legal na proseso bukas. Na-intercept ko ang tawag nila kaninang umaga. Makikipagkita sila kay Judge Santos alas 10 ng umaga para simulan ang mental incapacitation process. Tumayo ako sa mesa ng may determinasyong hindi ko naramdaman sa loob ng mga linggo. Kung gayon, kailangang kumilos tayo ngayong gabi. Eksakto, kumpirma ni Steven. Pero bago yan, may isa pa akong gustong ipakita sa inyo. Kinuha niya ang huling litrato mula sa folder. Sa litrato, si Ernesto na lumalabas sa isang medical clinic na hindi ko kilala. 3 araw bago siya mamatay, nagpa-full medical exam ang asawa ninyo sa clinic sa Maynila. Perpektong malusog siya ayon sa resulta. Walang sakit sa puso. Normal ang blood pressure. Lahat perpekto. Ito na ang huling piraso ng ebidensya na kailangan natin. Malusog na lalaki si Ernesto. Pinatay ng sarili niyang mga anak. Steven, sabi ko habang hinawakan ang kamay niya. Salamat sa pagtupad sa pangako mo sa asawa ko. Tara na, kunin natin ang hustisya. Noong gabing iyon, sabay kaming pumunta ni Steven sa himpilan ng pulisya.
Si SGT, Ocampo ang nakaduty ng night shift noong linggong iyon. Perpekto para sa plano namin. Pagdating namin, 8:00 ng gabi, at medyo tahimik ang himpilan. SGT, Ocampo, sabi ko ng matigas ang boses. May gusto akong i-file na formal complaint para sa pagbatay sa asawa kong si Ernesto. Nagulat si SGT, Ocampo. Pagpatay po, GNG Reyes. Sabi sa death certificate heart complications dahil sa work accident. Peking-pek ang death certificate. Sagot ko habang inilalagay ang folder ni Steven sa desk niya. Sinadya siyang lasunin ng methanol ng sarili niyang mga anak. Sa loob ng 2 oras, ipinakita namin ni Steven ang lahat ng ebidensya. Ang mga audio recording, litrato ni Carlo na bumibili ng methanol, bank documents na hindi autorisadong withdrawal, medical results ni Ernesto na nagpapatunay na malusog siya, at sa wakas, ang mga nirecord na usapan kung saan inamin ng mga anak ko ang pagpatay sa tatay nila at plano nilang patayin din ako. Nakikinig si SGT. Ocampo sa bawat recording ng lalong seryoso ang mukha. Pagkatapos namin, huminga siya ng malalim at umiling ng hindi makapaniwala. Ito ay kakilakilabot, bulong niya. Sigurado po ba kayong gusto ninyong ituloy ito? GNG, Reyes. Kapag naesto na ang mga anak ninyo, wala nang balikan. SGT. Sagot ko ng buong dangal na kaya ko. Pinatay ng mga lalaking iyan ang asawa ko ng malamig para sa pera. Plano rin nilang patayin ako. Hindi na sila mga anak ko. Kriminal sila na kailangang managot. Kailangan namin ang medical examiner para i-exhume ang katawan ni Ernesto para kumpirmahin ang methanol. Paliwanag ng surgeon. Handa po ba kayo roon? Gawin ninyo ang lahat ng kailangan. Sagot ko ng walang pag-aalangan. Agad na tinawagan ni SGT. Ocampo ang provincial prosecutor. Kahit gabi na, dahil sa grabeng kaso, personal na pumunta ang prosecutor sa himpilan. Pagkatapos tingnan ang lahat ng ebidensya, agad niyang inisyu ang arrest warrant kina Carlo at Henrico. Sa madaling araw na tayo gagalaw, paliwanag ng prosecutor. Kailangang siguraduhin na nasa atin ang lahat ng ebidensya bago nila ito madestroy. Ihatid ako ni Steven pauwi noong gabing iyon. Sigurado po ba kayong okay lang kayong mag-isa? Tanong niya nang may pag-aalala. Ayos lang po ako, sagot ko. Pagkatapos ng lahat ng natuklasan ko, hindi na ako natatakot. Nasa panig ko ang hustisya. Hindi ako nakatulog noong gabing iyon. Nanatili akong gising sa kusina habang tinitingnan ang mga larawan ni Ernesto sa pader. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay siya, hindi lang sakit ang naramdaman ko. May kakaibang halo ng lungkot at kasiyahan dahil alam kong malapit na ang hustisya para sa kanya. 6:00 ng umaga, tumunog ang cellphone ko. Si Carlo. Nay, kailangan mong pumunta agad sa bahay ni Henrico. May nangyaring kakilakilabot. Anong nangyari? Tanong ko na nagkukunwaring nag-aalala. Mas mabuting personal ko na lang ipaliwanag. Pumunta ka agad please. Alam kong bitag iyon. Pagkatapos marinig ang mga recording kagabi, alam kong plano na nilang bilisan ang plano nilang alisin ako. Pero alam ko ring papunta na ang pulisya para arestuhin sila. Papunta na ako, pagsisinungaling ko. Sa halip na pumunta sa bahay ni Henrico, nanatili ako sa kusina ko at naghintay. 7:30 ng umaga. Nakita ko mula sa bintana ang ilang pulis na sasakyan na papunta sa mga bahay ng mga anak ko sa iba't ibang direksyon. Sunod-sunod na tumawag ang cellphone ko sa susunod na oras. Una si Carlo, tapos si Henrico. Paihong desperado na ang boses na nagtatanong kung nasaan ako. Pero hindi ko sinagot ang alinman. 9:00 ng umaga, kumatok si SGT, Ocampo sa pinto ko. GNG, Reyes, naesto na namin sina Carlo at Henrico. Nasa kustodya na sila ng pulisya. Kinasuhan ng first-degree murder at conspiracy to commit murder. Nanghina ang tuhod ko. Pero sa pagkakataong ito, hindi sa takot. Sa ginhawa. Paano sila tumugon? Tanong ko. Una't una, tinanggi lahat ni Carlo. Pero nang pinatugtog namin sa kanya ang mga recording, bumagsak siya. Si Henrico naman, tumakas sa back window ng bahay niya. Hinabol namin siya ng 6 na blocks. Noong hapon na iyon, dumalaw si Jasmine. Umiyak siya ng umiyak. Ibang-iba sa malamig at kalkuladong babaeng kilala ko. GNG, Reyes, please, nyurong ninyo ang kaso kay Carlo. Hindi siya masama. Desperado lang siya dahil sa utang. Kasalanan ko rin ito. Ako ang nanggigipit sa kanya para makahanap ng pera. Tiningnan ko siya ng walang bahid ng awa. Jasmine, nilason ng asawa mo ang asawa ko. Plano rin niyang patayin ako. Walang paliwanag o dahilan para roon. Pero pamilya tayo. Sigaw niya ng desperado. Isipin mo kung ano ang magagawa nito sa pamilya.
Namatay ang pamilya noong araw na pinili ninyong patayin si Ernesto para sa pera. Malamig kong sagot. Ngayon, umalis ka na sa bahay ko. Makalawa pang araw, isinagawa ang eksumasyon ng katawan ni Ernesto. Kumpirmado ng lab results ang natuklasan ni Steven. Lethal levels ng methanol sa katawan niya. Sapat para magdulot ng lahat ng sintomas na naranasan niya bago mamatay. Naging balita sa buong bayan ang kaso. Walang makapaniwala na 2 anak ang pumatay sa sariling tatay para sa pera. Tinawag ito ng mga pahayagan na pinakamalupit na krimen ng dekada. Sa mga sumunod na linggo, mas maraming detalye ang lumabas sa investigasyon. Totoo ngang may 4.2 milyon utang si Carlo sa illegal lenders na nagsimula ng magbanta ng karahasan. Si Henrico naman ay may 2.4 milyon talo sa sugalan at nagbabanta rin sa kanya. Nakita nila ang life insurance ni Ernesto bilang tanging kaligtasan. Pero ang sobrang pagpapalaki nila ng polisi ang siyang nagdulot ng hinala sa mismong tatay nila. Natuklasan din namin na binayaran ng 300,000 cash ni Carlo ang doktor na nag-fake ng death certificate. Naresto rin siya sa obstruction of justice at falsification of official documents. Ipinakita ni Steven ang lahat ng detalye ng plano na ginawa ni Ernesto sa kanya. Mas matalino ang asawa ninyo kaysa akala ng mga anak niya. Alam niyang may masama ng darating, pero hindi niya alam eksakto kung ano. Tinanggap niya ako hindi lang para imbestigahan sina Carlo at Henrico, kundi para protektahan din kayo kung may mangyari sa kanya. Alam ba niyang papatayin siya nila? Tanong ko. Hindi eksakto, sabi ni Steven. Pero may hinala siyang delikado ang buhay niya. Kaya namin nailagay ang recording devices. Kaya namin na-document ang lahat. Gusto niyang siguraduhin na kung may mangyari sa kanya, lalabas ang katotohanan. Si Ernesto, kahit sa huling araw niya, pinoprotektahan pa rin ako. Naunahan niya ang pagtataksil ng mga anak namin at gumawa ng hakbang para siguraduhing mananaig ang hustisya. Nakaschedule ang paglilitis makalawa pang buwan. Parehong kinasuhan ng first-degree murder sina Carlo at Henrico, na sa ating probinsya ay may sentensyang 25 taon hanggang habambuhay. Dumating ang araw ng paglilitis pagkatapos ng 2 buwan ng matinding legal preparation. Punong-puno ang courtroom. May mga reporter mula sa iba't ibang regional newspaper para i-cover ang tinawag ng kaso ng mga anak na mamamatay tao. Naroon ang buong bayan, mga kapitbahay, dating kasamahan ni Ernesto sa talyer. Kahit mga taong halos hindi ko kilala, pero gustong masaksihan ang makasaysayang sandali ng hustisya. Suot ko ang pinakamagandang itim na damit ko. Iyon din ang sinuot ko sa kasal namin noon. Pero ngayon ay simbolo ng pagluluksa at dangal. Kasama ko si Steven, nakaupo sa tabi ko sa buong proseso. Ang presensya niya ang nagbigay sa akin ng lakas para harapin ang pinakamahirap na araw ng buhay ko. Pumasok sina Carlo at Henrico sa courtroom na may posas. Suot ang orange na uniforme ng bilanggo. Masakit pa ring makita ang mga anak ko ng ganoon. Pero wala na akong awa sa kanila. Lungkot na lang sa moral na kamatayan na pinili nila bago pa nila pisikal na pinatay ang tatay nila. Ipinresenta ng prokurador ang kaso ng may nakakagiba na precision. Isa-isa, pinatugtog ang mga recording sa buong korte. Katahimikan ng namayani tuwing naririnig ang malamig na boses ni Carlo at Henrico na nagpaplano ng pagpatay kay Ernesto. Nang pinatugtog ng prokurador ang recording kung saan pinlano rin nila akong patayin, maraming napahingal sa horror sa audience. May isang matandang babae na tumayo at umiyak habang lumalabas ng courtroom. Hindi ko siya masisisi. Mahirap tanggapin ang ganoong kalupitan. Mga ginang at ginoo ng hurado, sabi ng prokurador sa opening statement niya, hindi ito ordinaryong kaso ng family greed. Ito ay malamig at kalkuladong premeditated murder kung saan 2 lalaki ang nagbasyang patayin ang tatay na nagpalaki sa kanila ng buong pagmamahal at sakripisyo dahil lang kailangan nila ng pera para sa sugal at utang. Sinubukan ng mga abogado ni Carlo at Henrico na magpresenta ng depensa batay sa desperadong sirkumstansya at external influence, pero napakalakas ng ebidensya. Hindi nagsisinungaling ang mga recording. Hindi nagsisinungaling ang bank documents. Hindi nagsisinungaling ang forensic evidence ng methanol sa katawan ni Ernesto. Nang ako naman ang tinawag na magtestifya, naglakad ako sa witness stand nang nanginginig ang tuhod, pero malinaw ang isip. Matagal ko nang hinihintay ang sandaling ito. GNG, Reyes, tanong ng prokurador, maaari po bang sabihin ninyo kung ano ang relasyon ninyo sa mga anak bago pinatay ang asawa ninyo? Akala ko maganda ang relasyon namin sa kanila. Sagot ko habang diretso silang tinitingnan. Pinalaki ko sila ng buong pagmamahal. Isinakripisyo ko ang lahat para sa kapakanan nila. Ang tatay nila ay nagtrabaho mula madaling araw
hanggang gabi, para mabigyan sila ng pinakamabuti. Hindi ko kailanman naisip na ang pag-ibig at sakripisyong iyon ang magiging dahilan ng pagpatay sa kanya. May point ba na naghinala kayo na maaari silang manakit sa asawa ninyo? Wala. Iyan ang pinakamasakit sa lahat. Buong buo ang tiwala ko sa kanila. Nang sabihin nila na naaksidente sa talyer si Ernesto, naniwala ako. Nang mabilisan nilang inayos ang libing, akala ko efficient lang sila sa gitna ng lungkot. Hindi ko naisip na tinatago nila ang isang pagpatay. Yumuko si Carlo sa buong testimonya ko. Tiningnan naman ako ni Henrico ng may hamon. Pero nakita ko ang luha sa mata niya. Huli na para sa luha. Huli na para sa pagsisisi. Ang pinakadrama na sandali ng paglilitis ay nang pinatugtog ng prokurador ang buong recording ng usapan kung saan pinlano rin nila akong patayin. Napuno ng boses ni Carlo ang courtroom. Pagkatapos makuha ang insurance ni tatay, kailangan na rin nating alisin si nanay. Hindi natin pwedeng risk na maghinala siya. Isang alingawngaw ng horror ang narinig sa audience. Maraming lumingon sa akin nang may hindi makapaniwalang awa. Ano po ang naramdaman ninyo nang marinig ninyo itong recording sa unang pagkakataon? Tanong ng prokurador. Napagtanto ko na nawala sa akin ang 2 anak ko nang matagal bago ko panawala ang asawa ko. Sagot ko habang bumibigay ang boses pero matatag. Ang mga sanggol na dinuyan ko, ang mga batang inalo ko sa bangungot, ay namatay na at napalitan ng 2 estranghero na kaya ng anumang kalupitan para sa pera. Sinubukan akong i-cross-examine ng depensa. Sinasabing baka na misinterpret ko lang ang intensyon ng mga anak ko. Na baka pinalaki ko lang ang ebidensya dahil sa dalamhati. Pero ang mga recording ang nagsasalita. Nagtestifya rin si Steven. Detalyadong ipinaliwanag kung paanong tinanggap siya ni Ernesto dahil natatakot siya sa sariling mga anak. Ipinakita niya ang bawat hakbang ng investigasyon, bawat piraso ng ebidensya, bawat sandali na naitala na nagbunyag ng katotohanan. Ipinresenta ng medical examiner ang resulta ng exhumation. Kinumpirma ang lethal presence ng methanol sa katawan ni Ernesto. Ipinakita niya kung paanong dahan-dahan gumana ang lason. Nagdulot ng eksaktong sintomas na naranasan ng asawa ko bago mamatay. Pagkatapos ng 3 araw ng nakakagibang testimonya, dumating ang closing arguments. Nakakagiba ang prokurador. Sina Carlo at Henrico ay hindi biktima ng sirkumstansya. Predator sila na nakita ang sariling magulang bilang financial obstacle na kailangang alisin. Pinlano, isinagawa, at tinakpan nila ang pagpatay kay Ernesto at plano rin nilang gawin sa akin. Hindi sila karapat-dapat ng awa. Karapat-dapat sila ng hustisya. Nagdeliberate ang hurado ng 8 lang na oras. 7:30 ng gabi nang bumalik sila sa courtroom. Tahimik na tahimik ang buong paligid. Parang huminto ang oras. Tumayo. Ang foreperson, isang guro sa high school na kilala ko noong maliit pa sina Carlo, at binasa ang hatol. Sa kaso ng People of the Philippines, laban kina Carlo Reyes at Henrico Reyes. Sa salang first-degree murder, guilty kami sa 2 bilang. Sa salang conspiracy to commit murder, guilty rin kami. Parang may bumabagsak na mabigat sa dibdib ko. Pero sa unang pagkakataon, ginhawa iyon. Guilty. Sa wakas, narinig ng buong mundo ang katotohanan. Narinig ni Ernesto ang katotohanan. Nang binasa ng hukom ang sentensya, reclusion perpetua ng walang parol, walang nagsalita sa loob ng courtroom. Ni si Carlo, na kanina pa nakayuko at umiyak ng tahimik, hindi na gumalaw. Si Henrico naman ay tiningnan ako ng matagal. Parang may gustong sabihin. Pero wala na akong gustong marinig mula sa kanya. Tapos na ang kwento namin bilang mag-ina. Pagkatapos ng paglilitis, maraming lumapit sa akin. Kapitbahay, dating kaklase ni Ernesto. Kahit mga reporter na nakaabang sa labas. Luz, ang tapang mo talaga. Saludo kami sa'yo, Nay. Si Ernesto sigurado proud na proud sa'yo ngayon. Ngumiti lang ako at tumango. Hindi naman tapang ang tawag ko rito. Hustisya lang. At pag-ibig na hindi kailanman nawala, kahit pinatay na ang taong pinagmulan nito. Makalipas ang 1 linggo, pumunta ako sa sementeryo. Mag-isa lang ako, walang bulaklak, walang dasal na dalahin. Nakaupo ako sa harap ng nitso ni Ernesto. Hinaplos ang nakasulat na pangalan niya. Mahal ko, bulong ko sa hangin. Narinig mo ba kanina? Guilty sila. Hindi ka na nila makakaharapin pa. Pero alam ng buong mundo ngayon ang totoo. Hindi ka nila natalo. Ako ang nanalo para sa'yo. Naramdaman ko ang mahinang simoy na humaplos sa pisngi ko. Parang haplos niya noong buhay pa siya. Tumayo ako. Huling hininga ko sa hangin. Magkita tayo ulit balang araw, mahal ko. Pero hindi pa ngayon. May buhay pa akong dapat ipagpatuloy. 1 buwan pagkatapos ng hatol, nakatanggap ako ng sulat mula kay Carlo.
Mula sa New Bilibid Prison. Mahaba ito, punong-puno ng sorry nay, at hindi namin sinadya, at desperado lang kami. Binasa ko ng isang beses. Pagkatapos ay sinunog ko sa lababo. Ang papel ay madaling masunog. Ang pagtataksil ng dugo, hindi kailanman. Si Henrico naman, hanggang ngayon, hindi pa rin makatingin sa akin kapag dinadalaw ko ang kulungan. Dinadalaw ko pa rin sila isang beses sa isang taon, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko. Para maalala ko kung ano ang kaya kong gawin kapag inapi ang taong mahal ko. Para maalala ko kung gaano kalakas ang isang ina. Ang bahay namin ni Ernesto, ipinagbili ko. Sa halagang 8.5 milyon, higit pa sa inaasahan. Kalahati noon ay ipinagpatayo ko ng maliit na Auto Repair Scholarship Foundation. Ernesto Ampersand Luz Viminda Reyes Foundation. Libre ang matrikula at tools sa mga batang mahirap na gustong matuto ng mekaniko. Ang kalahati, inilagay ko sa trust fund na ang tanging beneficiary ay ang mga apo ko mula kay Henrico, mga batang hindi ko pa nakikilala noon. Pero alam kong darating balang araw at hindi nila kasalanan ang ginawa ng tatay nila. At ako, bumili ako ng maliit na bahay sa tabing dagat sa Batangas. 2 kwarto lang. May maliit na balkon na tanaw ang dagat. Tuwing umaga, umiinom ako ng kape roon, eksaktong alas 5:30. Gaya ng dati naming routine ni Ernesto. Tuwing gabi, sumasayaw ako mag-isa sa sala sa tunog ng mga lumang kanta namin noong panliligaw pa siya. Hindi ako malungkot. Hindi rin ako buong-buo. Pero buhay ako. At iyon ang pinakamalaking paghihiganti ko sa kanila. Minsan, may mga bagong kapitbahay na nagtatanong, "Nay, bakit mag-isa ka na lang dito?" Ngiti lang ang isasagot ko. Hindi naman ako mag-isa. Kasama ko pa rin ang pinakamabuting lalaki na nakilala ko sa buong buhay ko. Narito lang siya, sa puso ko. At tuwing may nagdaan na batang mekaniko na may hawak na scholarship certificate na may pangalan naming dalawa ni Ernesto, ngumingiti ako ng buong buo. Kasi alam ko, sa bawat gulong na inaayos niya, sa bawat makina na binubuhay niya, buhay pa rin si Ernesto. At buhay pa rin ang pag-ibig namin. Hindi man nanalo ang kasakiman, pero nanalo ang hustisya. At higit sa lahat, nanalo ang pag-ibig.